Good morning mga audience natin, mga nakikinig sa atin. Ah, Dito naman tayo sa divination talk natin at salamat sa mga taong naging way. Ginamit sila ng Godhead na tuloy-tuloy pa rin itong talk natin. Salamat po sa inyo. At yung tema po pala natin is hindi pwedeng magbago sa galing sa prayer ni Master Christ sa tinatawag na Lord's Prayer. Forgive us our sins as we forgive those who sins against us. So, ibig sabihin na bago ka i-forgive ng kasalanan mo, kailangan ma-forgive ka muna ng taong kung saan may kakulangan pa. Ganon yan. So, baka sana po wag nating isipin na yung ibang tao lang may kasalanan, tayo wala. Minsan may naobserbahan tayo, may mga taong ganon. Sila lang yung walang kasalanan, yung ibang tao lang may kasalanan. Nako, delikado yan. Huwag naman sana, kasi napaka-delikado yung mga ganyan. Alam mo yung ikaw lang yung gumagawa ng tama, yung iba hindi. Okay. So, kaya nga kahit ng mga saints, lagi sila may tradition sa Vaishnava tradition, followers ni Lord Vishnu, Vaishnava ang tawag sa kanila, na everyday magkita sila, mag-ask sila ng forgiveness sa isa't isa. Minsan hindi natin ginagawa yan. Diyan kunwari walang nangyari. Medyo gano'n naman talaga. So yan po yung requirement natin na kung tingin nyo nagawa nyo yan, especially yung mga taong gusto nyong balatan sa buong buhay nyo, gusto nyong sunugin, ipako sa cross, na forgive nyo, pwede na po. Pwede na kayo. May makukuha po kayo sa talk nating ito. Pero pag hindi nyo po nagawa yan, tingin ko naman napakahirap intindihin yung talk natin. Kahit simple lang po ito. Kasi yung puso mo po, or yung third eye mo, nasa forehead mo, noo mo, sarado yan. Ang third eye na sarado, may seal ng 666. Yun yung sabi na kay Satan daw. Practically demonic energy yan. Seal yan. So, kung hindi pa natanggal yung seal mo sa forehead, magmadali ka na. Kasi, yung mga topic na ganito, kahit na ilaga mo pa yung pages ng Bible, mainumin mo pa, parang matagalan ka siguro maintindihan. Kasi dahil nga sarado yung third eye mo. Yung third eye, mabukas lang yan kung sa grace, sa awa ng mga saints, sado ang tawag sa kanila, mga righteous, truthful na tao, guro, acharya, at saka mystic mentor mo. Except sa kanila, hindi yan magbukas yung third eye mo. May seal yan, kahit magbayad ka pa. O, sino ba kilala mong psychic dyan? Hindi yan nila magawa. Kasi yung naglagay ng seal na yan sa forehead, si God, walang psychic na pwedeng tumanggal yan. Kaya nga nung tinrap ni, pinasok ni Solomon yung mga demons sa, ginamitan niya ng seal. Hindi sila makalabas kasi seal yun ng Godhead. Hindi yun seal ng ordinary na tao na basta i-drawing mo lang, i-recite mo. Hindi. Kahit anong klaseng prayer, walang bisa yan pag hindi ni-recite ng saint, ng righteous na tao, truthful na tao, guru, acharya, or mystic mentor po. Pag hindi siya yung nag-recite ng prayer, walang bisa yan. That is why, kung tingnan mo sa story sa Bible, yung mga high priest, yung mga priest lang na binigyan ng assignment na mag-recite ng prayer, sila lang yung maka-recite ng maayos yan. Wala yan. Kasi may shakti na lumalabas yan. Spiritual energy. Hindi yan makuha. Walang school na ganyan. School lang ng mga saints meron siguro. Sila lang pwede dyan. So, akala mo, cheap yung kapangyarihan ng Godhead, mag-isip-isip ka ulit. Okay. So, ganun yan. Na ngayon, nagkwento tayo tungkol sa Bhagavad Gita at saka sa Family Secrets. So, gusto kong alalahanin nyo,
Yung family secrets, dalawa actually yan. Yung family niya may secret yan. Kung hindi mo alam, sige, ulitin natin. Kung ideal yung tingin mo sa family mo, napakabait ng mami mo, napakabait ni daddy mo, perfect na couple sila, patay kang bata. Kailangan siguro iuntog yung ulo mo para maintindihan mo. Yung lahat ng families may secret yan. May tinatagong secret yan. Kasi hindi sira yung society natin kung hindi majority sa atin is walang secret. Kaya nga nagkasira-sira yung society natin. Kasi may katarantaduhan na ginagawa yung grandparents natin, parents natin, at saka nakopya din natin. At saka gusto ko maalala nyo mga mamshi, beses, ladies, yung pagturo sa pamaraan ng subconscious, mas mahirap tanggalin kaysa sa conscious na learning. Pag dumaan sa subconscious yung katuruan, pagturo sa'yo, matagal yung tanggalin. Hindi yung madali. That is why, pag mag-correct yung iba, especially kung therapist ka, mag-correct ka ng abnormal or maladaptive behavior na dumaan ka sa subconscious, madali siyang makorek. Kasi yung conscious mind, hindi niya yan makita yung operations ng subconscious na tinatawag. Shadow kasi yan. So yung shadow, every time na hinahanap mo siya, hindi mo siya makita. So lalabas yung shadow pag natulog ka na. Yun yung playground niya. Yung mo. Kaya nga pag na-therapy ka, pinag-aaralan yung dreams mo. Pero may ibang mga practitioner na schools na hindi sila naniniwala. Pero established yan. Medically established yung effect ng subconscious. Okay? So, kahit hindi man maniwala yung iba, okay lang. Pero basta medically established yan. Okay? Accepted yan na may power yan, yung subconscious. Ganon yan. So, ngayon, may secret tayo. Okay? Kung saintly yung lineage ng family mo, divine yung secret nila. That is why, ang mga saints, mga sadhus, spiritual master, acharya, guru, mystic mentor mo, may secret din yan sila. Divine yung secret. Yun yung pinakamahirap buksan. Kasi pag yung third eye mo, hindi binuksan ng sadhu, or katulad niya, mga spiritual master, hindi mo makita yung secret. Divine kasi yan. Kasi sa yan sa level ng Godhead yung secret na yun. Kaya nga sa Bhagavad Gita, pag recite ng Krishna kay Arjuna, sa level ng Godhead yun. Hindi makuha ng iba. Hindi yun sa level ng physical, sa level ng spirit yun. Makita ng may konting light na makita yung mind mo, subconscious mind mo, or mental body mo. Pero yung soul or ang spirit body mo lang talaga maka-appreciate mo. Ganun yun. That is why, nung nakita ni Krishna na medyo nalito si Arjuna sa battlefield of Kurukshetra, pag-recite ng Bhagavad Gita, pinasok niya agad yung Sankhya Yoga. Study ng spirit soul. Minsan yung translation din, summary of the Bhagavad Gita. Pero yung Sankhya is philosophy yan, Sankhya Yoga. Si Lord Kapila yung incarnation din. So yung purpose ng Sankhya is i-establish para yung magkasunod na sunod na chapters or part ng story ng Bhagavad Gita hanggang sa katapusan is consistent yung theme niya, tema niya. Yung iba, pabalik-balik sila, shift sila sa body, shift sila sa, may idea sila ng spirit. Kaya nalilito minsan yung nakikinig. Yung idea ng Sankhya is, ganun din may similarity sa teaching sa point of view ni Edgar Cayce. Pag tinanggal mo yung body, doon nag-ooperate yung spiritual science or science of the soul. Pag tinanggal mo yung body. So, lahat ng activities na related sa body is hindi yun makover ng spiritual activity.
Yun yung point dyan. Pero hindi yun makuha ng iba kasi medyo iba yung pagkaano nila. Iba yung pagkakuha nila ng idea. Oo. Ang minsan pinaghahalo-halo nila pero ang point kasi may logic yung yung spirituality, may logic yung mind natin, may logic yung physical body. Hindi pwedeng ihalo-halo yun. Pag sinabi mong materialism, hindi yun spiritualism. Pag sinabi mong spirit, hindi yun matter. Oo. Hindi yun physical, hindi yun worldly, hindi yun nakuha ng iba. Akala nila, pag ginawa mong ritualistic activity o religious activity mo, gumagamit ka ng physical body mo, spiritual. Hindi nila makita yung distinction kasi yung mga ganong klaseng tao, hindi nila na-grasp yung philosophy talaga na kasi may mga ibang tao nagbabasa ng Bhagavad Gita, hindi na nakuha yung logic talaga niya. So ngayon, may mag-join sila ng mga religious group, kahit sa mga Christian group, o sa Islam. Mag-join sila ng group, gagawa sila ng ritual, akala nila spiritual, hindi yun. Kasi ganito yan, kung totoong spiritual yung physical or material, ipasok mo yung patay sa sa isang holy place. Tapos pagawin mo siya ng ng religious activity niya na wala yung spirit. Wala. O, hindi niya magawa kasi patay nga siya eh. So, ibig sabihin yung activity, yung level of operation, andun sa spirit kasama yung mind. Ganon yan. Hindi nila makuha yung logic na lilito sila sa sa practice nila. Kasi ganon naman talaga pag medyo hindi pa nag-grow yung yung grasp mo, yung comprehension mo ng spiritual practice. Akala mo yung mga worldly activity, yun yung spiritual activity. Hindi mo nakuha na hindi yun kasama. So, minsan may mga analogy na ginagamit yung touchstone, na yung touchstone daw, pag binigyan mo, tinouch mo yung yung isang object is magiging gold siya. Hindi nila nakuha yung logic. Yung touchstone, yun yung spiritual sound. Yun yung Shaktipat na binigay ng spiritual master. So, yung stone na yun, na kung saan i-touch mo yung touchstone, yun yung spirit mo. Mababalik siya sa spirituality niya. Hindi yung body. Kasi kung yung touchstone na yun is pwede mong magamit sa body, maging immortal yung body. Walang immortal na body. Kasi yung body, corruptible ang tawag dyan. Temporary. Hindi pwede maging eternal yung temporary. Mali yung logic niyan. So, yun yung hindi nakuha ng iba. So, ngayon, nalilito sila sa logic ng spirituality at saka ng materiality. Palay lang pag ginamit yung katawan, magiging spiritual yung katawan. Hindi pwedeng maging spiritual yung katawan. Kasi yung katawan, pag naging spiritual yan, hindi na yan mamamatay. Ganon siya. So, hindi nila nakuha. So, yung mga ganong klaseng mga tao na nag-engage sa ganon, hindi talaga nag-grow yung spirituality nila. Ibig sabihin, yung third eye nila, sarado talaga yan. Hindi nagbukas. So, ngayon, makita mo sa kanila, kahit na sa way of life nila, kahit na sa ang religious group, Buddhism ka man, Buddhism ka man, Islam ang practice mo, at saka kung ano man dyan. Hindi nila nakuha na hindi pwedeng connected yung body. Accidental yung body dyan. It may or it may not. It may look like spirituality. It may not. Ganon yung nila. Hindi nila nakuha yun. Kasi ang level nila is parang sa mga magical thinking ang tawag dyan. Alam mo yung parang magic. Tinouch mo, tapos nagbago siya. Hindi yun part ng hindi yun logic ng Sankhya Yoga. Pag pinag-aralan mo yung philosophy ng Sankhya, which chapter 2 ng Bhagavad Gita, at saka yung Sankhya talaga, wala, hindi yun part ng physical body or material body. Kaya kung ano man yung pinagagawa mo sa material body mo, na kunwari, naniniwala ka spiritual, walang spiritual yan dyan.
Make believe yan, pretentious activity yan. Hindi. Oo. Kasi kung naging spiritual yung body, hindi immortal yung labas ng body. May alam ka bang immortal na body? Yeah. Alam, mali yung logic niya. So ngayon, yun yung tinatawag nating dark secret. Dark secret yun. May mga, ano yan, mystification ang tawag dyan. Na-mystify ka, mali yung pagkaintindi mo. Para kang na-hypnotize. Ganon yan. Alam mo yung tali, akala mo ahas. Pero sa totoo, tali yun. Tingin mo lang ahas. Ganon yan. Akala mo ng ng material activity, spirituality. Hindi. Kaya nga inaction ang tawag yan. Nag-a-action yung katawan mo, pero inaction yan. Ganon yan. So, isa yun sa mga tinatawag nating dark secret. Yung sa flower ng ng nation natin, may mga dark secrets yan sa babae, sa lalaki. Katulad yan, isa sa mga dark secrets ng mga babae is yung actually kasama na yung mga lalaki. Actually, importante din ito sa Islam, yung mukha, face ng isang tao. Kaya nga sa organization development, napaka-importante ng face ng isang tao. Sa cultural anthropology, sa social psychology, sa ibang related, ibang field ng sciences na nag-aaral ng related sa human behavior. Importante yung face. Yung dark secret dyan is kailangan mong sirain yung mukha mo. Kailangan mong lagyan ng kung ano-ano yung face mo para ma-accept ka. Kasi yung dark secret dyan is hindi acceptable sa'yo yung face mo. Ngayon, i-persuade ka ng ibang tao, maganda siguro pag ganito yung kilay mo, ganito yung lips mo, ganito yung cheekbone mo, ganito yung ilong mo, ganito yung tenga mo, ganito yung buhok mo. Maganda siguro, no? Dark secret yan. Kasi beautiful talaga yung design mo. Hindi mo lang nakikita. Kaya hindi mo ma-accept. Alam mo, wag kang lumabas sa bahay mo na hindi ka naka-lipstick, pangit ka. Hindi ka naka-makeup. Dark secret ang tawag dyan. Kasi yung sense of ang sense of ang tawag dyan self-esteem mo artificial. Kaya nga yung isang famous na plastic surgeon, sabi niya, napakababa ng self-esteem ng ibang tao. Kaya kailangang ayusin yung mukha nila. Operahan. Kasi mababa yung self-esteem nila. Kasi kung hindi mo ganyan i-operahin, baka mamatay sila ng maaga. So, mayaman yung mga surgeon. Plastic surgeon. Ganon yun. Ganon din yung mga plastic surgeon, ipinapaayos na yung mukha nila. Ganon yun. Isa yun sa example ng dark secret. So ngayon, isa pa sa example ng dark secret is yung isang tao pag makikita mo sa expression ng face niya. Kasi yung taong walang dark secret, very natural yung expression ng face niya. And actually, buhay yung mata niya. Pag may dark secret yung isang tao, patay yung mata niya actually. Para siyang yung binibenta ng mata ng mga idols. Ganon yun. In fact, ang tawag nila sa psychiatry dyan, or clinical psychology, flat yung mukha mo. Ganon siya. Wala siyang expression na natural. Hindi siya buhay. Pero hindi nakikita ng iba, yung kasi minsan, may mga tao talagang, nag-observe sila na hindi sila masyado mag-express ng face nila. Pero nakikita mo yan sa mata niya. Ganon yan. So, yung ibang tao, hindi nila naintindihan kung paano mag-express yung dark secret at saka yung divine na secret. Kaya nga ang pinapakita sa mga iconography, yung mga drawing, paintings or sa mga artworks ng spiritual na o representation ng spirituality, mga sadhu is mukha nila. Ganon yan. Ganon kasi yan, symbol ng spiritual secret. Yan.
So, ang symbol ng dark secret, mukha din ng isang tao. Kaya nga kung makikita mo minsan sa mga lalaki, medyo mas vain pa sila ha. Ha? Yung vanity nila sa babae, sobra pa. Kaya ayusin nila yung mukha nila. Dapat ganito yung gupit ng buhok mo. Dapat ganito yung skin mo. Hanggang sa malabas na yung laman ng mukha mo. Alam mo yung ganon? Kailangan pa retokada ka ba? Ganon. Dahil secret mo yan. So, pag matindi yung dark secret mo, hindi mo talaga ma-accept yung face mo, mukha mo. So, ganun yung mga tao, makikita mo na mababa yung self-esteem nila. Kailangan pa nilang sirain yung mukha nila para ma-accept sila ng ibang tao. O di kaya ayusin nila yung dibdib nila, yung mga legs nila. Alam mo, kailangan dapat palaging naka-polish yung kuko mo. Alam mo yung ganun. Nakakatuwa yung mga ganun. Kasi self-esteem mo mababa. Tapos, yung isa yan sa clue ng may victim mentality ka. Kasi yung mga taong may victim mentality, susceptible sa depression yun. Konting lang, minsan din nila sasabihin sa'yo, balat sibuyas yung mga ganyan. Alam mo yung ganon, hindi mo lang mapansin, hindi mo lang maano. Nakakatawa yung ganon. Hindi natin pinagtatawanan. Nakakatawa lang kasi actually, level of thinking ng mga bata yan. Yung mga, alam mo yung gano'n, mga grade 6 siguro. Maraming gano'n, grade 4, yung gano'n, hindi tumanda yung nila. So, gano'n sila. Pero, minsan sinasabi ng mga psychologists, mga pang high school na mentality. Gano'n yan. So, ang daming mask yan kasi yung face natin, kaya nga sa mga theater, grabe ka-importante yung face kasi mask natin yan. Kaya nga sa Islam, at saka sa kung tingnan mo yung mga matitinding mga saints, kahit si Confucius, kahit si Prophet Muhammad, may veil yung mukha nila. Ito lang yung mga painting sa mga famous na tao. Lang yan? Katulad kay, may mga veil. Kung tingnan mo, kahit na yung Yellow Emperor yata sa China, nag-introduce ng acupuncture, herbal medicine yata, may veil yung mukha niya, may takip yung mukha niya na parang screen. Because yan, divine secret na tinatawag. Bihira yung makakita dapat ng face mo. Pero ngayon, parang common. So, ganun din sa mga babae, na-preserve yan sa Islam at saka sa Jewish practice. Sa Vedic culture yata na practice yan. Dati, sa panahon pa ng mother ko, na-preserve yan. Yung ganong klase, may takip talaga yung babae. May takip siya talaga sa muka. Dahil sign of modesty yun. Sign of, tawag dito, temperance. So, yung babaeng makikita mo na natatanggal na, nawawala na yung self-control niya. Nawawala din yung yung design ng mukha niya. Hindi siya actually makalabas sa bahay niya na walang covering yung mukha niya. Ganon yan. So, konting mo lang yan, nako, delikado ka dyan, baka mapatay ka. Konting mo lang sa face niyan, na yan. Kaya nga, sa ancient cultures, Asian na culture, pag bigla kang tinalikuran ng isang tao, yung ibig sabihin niyan is hindi ka acceptable. Nako, para kang sinampal sa mukha niyan. Okay. So, ganon yan. Ganon din sa mga spiritual practice. Yung mga saints, sadhu, mga righteous, truthful na tao, mga guru, spiritual master, mga acharya, at saka mga mystic mentor mo, pag hindi ka pinansin, ibig sabihin, hindi ka acceptable. Ganon yung ibig sabihin. Mga, language ng culture natin. Pero anyway, so, ganon yan. Balik tayo sa topic natin. Confuse yung iba, na yung spirituality, sa level lang ng spirit at saka mind yan. May verse yan sa Bible. Pwede niyong hanapin. Hindi ko yung talaga. Ito yung verse. Tandaan niyo to palagi. Huwag niyong kalimutan. God is a spirit. And is worship
in spirit and truth. Yung pong God natin, spirit po yan, hindi yan, wala siyang laman, spirit. Kung gusto mo mag-worship kay God, i-worship mo siya sa spirit at saka sa katotohanan. Okay. Paano mo siya i-worship sa spirit? Body yung ginagamit mo. Material things yung ginagamit mo. Hindi ka maka-worship sa kanya, gamit mo yung material things mo. Yung kailangan mo lang gawin is gamitin mo yung spirit mo. Siyempre may mind kang ginagamit. Isama mo yung mind mo sa spirit mo. So kaya, tingin mo makikita yung action mo? Hindi. Yun yung tinatawag nilang action sa Bhagavad Gita. Sa level ng spirit. Ano ba yung truth? Okay. Ang definition ng truth sa Bhagavata Purana is reality separated from illusion. Ano yung illusion? Yung illusion is temporary, affected ng time. Okay? Affected siya ng time at saka nagbabago siya. Pabago-bago siya. Or sabihin natin hindi na lang pabago-bago, affected siya ng space and time. Okay. Yan yung truth. So, kung walang truth dyan, ibig sabihin, affected siya ng time. Yung katawan mo, affected ng time. Walang truth dyan. Kaya nga illusion ang tawag yan, dream. Itong mundo natin, ang comparison ng mga sadhu is dream world. So baka akala mo yung rituals mo na pinaperform, kung ano pang religious group ang sinasama mo, spiritual, mali po. Dream po yan kasi yung nature ng spirit is eternal. Hindi yan. Nalito ka lang. So ganun yan. So worship in spirit and truth. Mag-worship ka hindi sa dream world, kundi sa reality. Ang reality is, it is eternal. So, ang nature niya is spirit, is eternal. Hindi ka maka-worship kay God na gamit mo yung physical body mo. Ang gamit mo is spirit mo. So, paano yan? So, ibig sabihin, nauto ka lang, nakakala mo, pag may ginagawa ka sa religious or temple or church mo or center o ano mo dyan, nakala mo spiritual activity. Hindi yan spiritual activity. Ang spiritual activity, hindi subject sa time. Yung katawan mo subject sa time. Hindi yan. Ganon siya. Kaya na nga, binigyan ka ng ganong klaseng activity kasi nakita siguro ng sadhu, spiritual master mo, guru, or acharya, or mystic mentor mo, isip bata ka. Kaya bigyan ka niya ng activity na pambata. Yung parang kalamayin ka niya. Para yung guilt mo, is para hindi ka naman masyado patay ng guilt mo. Kasi yung tao, pag sumobra yung guilt niya na hindi niya carry, mapagkamatayan. Isa yan sa mga faktor na nag-suicide yung tao dahil sa guilt. Yung isa is shame. Okay. So, ganun yun. So, ikaw, kung medyo mahina yung psychology mo, hindi mo makuha yung ganung klaseng mga idea. So, kailangan ma-distinguish mo kasi pag hindi mo pa ma-distinguish, magical yung thinking mo, yung intelligence mo, spiritual intelligence, di pa nag-develop. Ibig sabihin, isip bata ka pa. Okay, so pasensya na. Pero ganun talaga yan. Alam mo yung bigyan ka dyan ng kwintas na yan. Ayan, malapit ka na kay God, may kwintas ka. Alam mo, verse sa Bible, spirit si God, paano siya papasok sa kwintas mo? Sabi mo, imposible. Tama nga, hindi imposible yon. Pero ang point dyan, hindi naman yan reality. Nabubuhay lang si God sa reality, hindi sa illusion. Hindi yung kaibigan natin kakilala natin si illusion. Iba yung si illusion tao yan. Okay, so ganun yan. So ngayon, that is why may modesty na tinatawag. Okay. So, kayong mga mamshi, beshies, ladies in red, at saka yung mga guys dyan. Naka-join ako sa isang Facebook group ng mga guys. Mas matindi pa yung dating nila sa mga babae. Hindi sila mga bakla. Sabihin nating sila. Gusto nila yung babae, gusto nila yung lalaki din. Matatangkad, magaganda yung katawan, magaganda yung itsura, magaganda yung boses. Pero gusto nila yung babae at lalaki. So kung pwede silang mag threesome.
Ibig sabihin, pwede sabay silang tatlo, kumain, matulog, or anong gagawin nila. Okay, ganun. May mga ganun. Okay. Pwede sila sa dalawahan. So, may mga ganun kasi vanity yun. Ang vanity, tumitindi yan pag yung self-esteem mo mababa. Ganun. Yung isa sa mga problema minsan sa mga criminal cases, mga civil cases, is vanity ng tao. Alam mo yung boundary ng lupa mo lumiit. Alam mo yung ganon? Yung hindi ka kontento sa boundary ng lupa mo, doon ka pa sa kabila. Alam mo yung mga ganon? Mabababa yung self-esteem ng mga ganong klaseng tao. Hindi ka na kontento sa ano mo. Gusto mo, may mga ganon. Naka-experience ako ng ganon. Ay nako, pinapuntahan pa ng pulis dahil sa kailangang ayusin. Yung pulis dahil kulang din sa discipline, siguro malaki yung tiyan, yung pasensya na sa mga malalaking tiyan dyan. Hindi makaakyat sa place kasi mataas yung place. Alam mo yung tuhod mo at saka yung chin mo, tumatama pag umaakyat ka. Alam mo yung ganun? So may mga ganong klaseng tao. Mabababa yung self-esteem. Kahit na may mansion sila, kahit na 10 yung sasakyan, may eroplano, mababa yung self-esteem. Pag diyan ka, masira yung buhay mo. Kasi puro pera lang yung ganyan. Alam mo yung mga ganon. Kaya nga yung mga sado, sinasabi nila, mag-ingat ka sa mga klase ng taong kasama mo. Kasi kung ano yung kasama mo, ganon ka rin. Birds of the same flock feather together. Kung anong klaseng ibon ka, ganon yung sasamahan. Hindi sumasama yung mga yung mga swan, at saka yung mga crow. Yung crow yung maitim, yung minsan sa mga horror sila yung ginagamit. Yung mga swan, nakikita mo yan sa river, sa mga lake, sila yon. Hindi yan magkasama, kahit patayin mo, kahit tutukan mo yung baril, hindi yan sasama sa isa, mamatay na lang siya, magtiis siya, ganon yan. May mga ganong klaseng ano. So ngayon, mamshi beses legis na reto, matanda at saka bata, mag-ingat lang. Kasi baka hindi ka na-train ng maayos ng parents mo. Kasi yung secret ng family nyo, hindi open. May mga secret kasi na open. May mga secret na hindi open. Yung pinagluloko mo yung member ng family mo, yung mga open na secret yan. Pero yung mga mahirap na secret, yung dark secret. Alam mo yung mga sikreto na mas piliin mo pa magpakamatay ka, mamatay ka, pugutan ka ng ulo, wag mo lang sabihin yung secret mo. May mga ganon. Dark secret yung ganon. Kung hindi mo alam yung dark secret ng isang tao, wala ka pa sa mundo niya. Ibig sabihin, kunwari yung pagiging magkaibigan nyo, o kung ano man ang tawag mo dyan, pagkukunwari yan. Kasi papasok ka lang sa mundo ng isang tao pag alam mo yung dark secret niya. Pag hindi ka makapasok sa dark secret niya, wala yan. PR lang yan. Kunwari, friends kayo. Pero hindi mo siya kilala yung totoong pagkatao niya. Ganon yun. Kaya nga yung sa mga criminal cases, dark secrets ang tawag doon. Kasi makilala mo lang yung totoong ugali ng isang tao pag alam mo talaga yung dark secret niya. Paano talaga tumatakbo yung isipan niya. Ganon yun. Yung pinapakita niya lang sa'yo, maskara yun, hindi yung totoong pagkatao. So ngayon, kung ikaw is mababaw ka namang klaseng tao, sana wag naman, kontento ka na sa maskara. Kung nakikipagrelasyon ka sa isang tao, syota mo man yan, o ano mga tawag mo dyan, best friend mo, o kabadi-badi mo, puro maskara lang naman yung dala nyo, wag na. Nagsasayang ka ng oras mo, pwede ka namang makipag kung ano-ano dyan sa iba na totoo yung ugali. Sa ganon yan. Pero ganon talaga. Kasi kahit nasa pera ngayon, uso ng plastic eh. So sige, magtiyaga ka na lang sa plastic. Anyway, hanggang ganyan yung level mo naman. So ganon yun. So ngayon, kung ikaw, hindi na train ng parents mo, sa mundo nila talaga na totoo, hindi mo alam kung paano tingnan yung secret ng family mo, nanay mo, tatay mo, nabibilog mo yung ulo ng ibang tao, akala nila wala kang sikreto, ang sikreto mo pala, 3-story building yung lalim, ay naku, wag na. So, ganon, ibig sabihin,
Sabi ng isang kilala kong sociologist, greenhorn ka. Tatanga-tanga ka pa, hindi mo pa kilala yung mundo mo. Tumatanda ka na, pero tatanga-tanga ka pa rin. Kasi hindi mo talaga kilala yung, ano yun? Yung para sa isda, yung ano niya, yung scales niya. Hindi ka marunong kumilatis ng isang tao. So, ganon yun. So, kawawa ka naman kasi pag naipit ka, baka mabitawan ka ng iba, mabasag ka. Ganon nangyayari. Bakit nagkasira-sira yung mga relasyon? Sira yung mga friendship, sira yung mga kung ano-ano yung mga organization. Dahil puro maskara yan. Para kang nasa palabas. Pagkukunwari. Hindi. Kung totoo talagang papasukin ka ng tao sa mundo niya, yung bagay na hindi niya bibitawan kahit mamatay siya, dapat alam mo yan. Kasi yun yung bagay na kahit magsabi siya sa'yo ng I love you, kahit kayang itapon yung I love you, basurahan, wag lang yung sikreto niya. Yun yung dapat na alam mo. Ibig sabihin, pumasok ka sa mundo niya. Okay. So, ngayon, ang daming dark secret. May mga dark secret na traumatic. May mga, ibig sabihin ng traumatic is parang may takot ka. Alam mo yung katulad sa kilala ko, no? Yung pinalo sa puwet hanggang sa matanggal yung balat. Tapos ipasok sa sako. Tapos isaw-saw sa ilubog siya sa dagat or tubig na may asin. 'Di ba ang hapdi nun? Dark secret 'yun. Kasi ang pait, ang sakit ng na parang hindi ka anak ng magulang mo. Kasi dahil yung magulang mo na ganyan, ganon din yung ginawa sa kanya. So, ganon yung dark secret na yan. Para siyang yung baton sa marathon, pinapasa-pasa. So, kung alam mo yung dark secret ng kaibigan mo, o na magulang ng kaibigan mo, alam mo na may idea ka na ng dark secret ng family nila. Ganon yan. So, minsan, mag-request ka lang ng ibang bagay. Wag lang yung dark secret. Alam mo yung ganon. Maging mapagbigay lang yung kaibigan mo sa'yo. Wag mo lang alamin yung dark secret niya. Kasi hindi na kayo friends. Ganon yan. So, ganon yung mangyayari. So, ang daming dark secret. Or, ano pa? May mga dark secret na matindi, pero hindi masakit sa katawan. Hindi ka accepted sa family. Alam mo yung kahit nanong gawin mo, pinapaboran yung kapatid mo, mas mahal yung kapatid mo, mas mabuti pa yung ampon, mas mahal pa sa'yo. Mga dark secret yan. Medyo masakit, masakit isipin. Walang sakit sa laman, pero napakasakit. Yung mga dark secret na yan. Ngayon, kung ikaw, maghanap ka ng friends, dapat alam mo yan. Kasi baka mapindot mo, hindi mo, by accident, mapindot mo yung ganong klaseng bagay at baka masuntok ka ng kaibigan mo. Alam mo yung ganon? Baka matadyakan ka. Sa ganon yan. May mga ganon yung mga tao. Saka tandaan nyo, yung suffering ng isang tao, yung misery ng isang tao, nakikita sa mukha ng isang tao. That is why may tradition na yung mga taong, yung secret nila is divine, umiilaw daw yung mukha nila. Sa halo yun. Kasi bukas yung third eye. Ganon yun. At saka may mga tao talaga may itim yung energy nila. Kahit na maputi yung makeup nila. Ganon yun. So ngayon, nasabi ko na yung tungkol sa spirituality, dark magic yung yung materialistic na activity. Paano na ngayon papasok yung spirituality mo? Ayun yung kailangan mo yung guidance ng spiritual master mo, guro, righteous na tao, sadhu. Kaya may sadhu sangga. Okay. So ngayon, tuturuan ka ng sadhu kung paano i-transform yung dark secret mo para maging divine yan. Yun yung nangyari kay Arjuna. Dark secret niya. Alam mo yung dark secret ni Arjuna na mas mabuti pa
maging pulubi siya kaysa sa ipaglaban niya kung ano yung tama. May mga ganong klaseng tao, yung naging victim mentality ka. Okay lang na mamatay ako, okay lang na sumakit yung likod mo, okay lang na magkayod ka hanggang sa, nako, kawawa naman. Wag naman sana yung katulad sa isang anak ng nanay nila. Kumayod siya para sa kapatid niya. So, nang nag-graduate yung kapatid niya, ibang klase yung nangyari. Yung kapatid niya na nagpaaral sa kanya, na nagtrabaho, ay, kapatid niya yata, tama. Ay, hindi, mali pala. Siya pala. Kumayod siya, pinaral niya yung sarili niya, parang iniwanan yata sila ng magulang nila. Tapos, pinalaki yung mga kapatid niya. Graduation niya, ibang klase yung nangyari, namatay siya. Kasi before ng graduation na, lumabas yung dugo sa ilong niya. Yan yung dark secret dyan. May mga ganon sa family. Alam mo, parang minsan kahit na spiritual practitioner ka, affected ka. Kasi parang maisip mo tuloy ang pangit ng mundo. Bakit may mga ganong klaseng tao? Kasi yung mga parents mo rin, saka grandparents mo, naging victim din sila ng dark secret. Hindi sila makalabas. Kasi ganito, yan yung pag-train ng bata. Di ba nanay yung nagtitrain ng bata? Hindi naman talaga tatay yung nagtitrain ng bata. Ititrain niya ng mother niya na hindi malaman ng bata yung secret niya. Bubulagin niya yung anak niya. So, ganyan yung father niya, baka hindi rin alam yung secret ng nanay niya. May secret din yan siya. So, ititrain niya rin yung anak niya na bubulagin yung yung anak niya na hindi makita ng bata yung secret ng nanay at saka ng tatay. So, ngayon yung makikita ng bata is yung fantasy na mundo. Inulit ko na naman. Gagawin siyang Barbie doll at saka teddy bear. So, ngayon yung tingin niya sa parents niya, napaka-ideal ng parents, kung perfect ng parents, kung bait-bait, wala na akong masasabi sa magulang ko. Nako, thank you Lord. Binigyan mo ako ng napakabait na magulang. Yung hindi alam ng bata, napaka-itim ng secret ng parents niya. Huwag naman yung kanal. Mabaho yun. Sobra naman yun. Yung basta maitim na, pa-uling lang. Magtyaga na lang tayo sa uling. Merong ganon. So, lalaki yung anak niya. Ngayon, dahil tumanda na yung anak niya, hindi yung maiwasan, ma-aksidente, lalabas yung secret dyan. Ngayon, may inis yung bata sa magulang niya. Ang magulang niya, gusto niya namang sabihin yung secret niya, nahihiya na yun yung magulang. Kasi sabihin niya yung secret niya, hindi niya masabi-sabi. Paano kung ipagkalat ng anak niya yung secret niya? Paano na lang yun? Baka hindi siya ma-accept ng anak niya. Ganon yan. So, wala rin siya magawa. Kasi, pinalaki siya sa mundo. Sa psychology, tawag dyan, behavioral modification. Binabago mo yung ugali ng bata na magpabor sa pananaw mo. Pero, dahil ikaw, baka nakonsensya ka rin, gusto mo siya turuan ng tama. Kasi parang bilib na bilib sa'yo yung anak mo. Ideal na ideal ka. Ang bait mo kaya. Palagi ka kaya nasa simbahan. Nagpe-pray ka kaya palagi. Ang bait mo. So ngayon, nakukonsensya ka na, sasabihin mo yung totoo sa anak mo. Hindi mo masabi-sabi. Kasi tinrain mo siya sa klase ng buhay na hindi dapat ganun. Dapat truthful. Righteous yung buhay na dapat hanggang maaga alam niya yung sikreto. Kasi kung hindi niya alam, mas masakit. Alam mo yung katotohanan na malaman mo, tumanda ka na. Mas masakit yun kaysa sa alam mo ng maaga. Ganon yun. Sa gaya nga sabi nila, kahit mapait, kahit masakit, basta totoo. Wag lang yung kunwari totoo. Bilog na yung ulo mo, binilog pa. Nakakalungkot yung ganon. Wag naman yung ganon. Pero gano'n naman talaga. So, gano'n yung family secret na tinatawag. So, ngayon, dahil yung secret ng family mo, alam din ng ibang tao, kasi may mga magagaling din ng mga ibang tao na, alam mo yung gano'n, mataas yung ilong, magaling yung pangamoy nila, alam nila yung sikreto mo. Minsan, makamadulas yung dila, marinig mo, na gano'n pala, kasi nahihiya din yung magulang mo magsabi sa'yo.
Ang bait kayo ng magulang mo, ha? Perfect kaya. So ngayon, ah, magtataka ka na ngayon, hindi mo alam kung tatanungin mo yung magulang mo hindi. Eh kung medyo mababaw na secret yan, pwede mong tanggapin. Eh yung malakanal na sikreto mo, hindi mo talaga masabi-sabi yan. Kasi ang pangit na. Pero may mga ganon. Kasi ang advantage, pag bukas yung secret mo sa mga anak mo, madali sila mag-open sa iyo ng totoo. Kasi nasanay sila sa truthful at saka righteous na pamumuhay. Pag puro kasinungalingan yung pinalaki mo sila, mas magaling pa yung mga bata magsinungaling, ha? Akala mo mauto mo yung mga anong generation, Y at saka Z na generation. Wag, mas magaling pa nga sa'yo yung gumamit ng cellphone yan, eh. Sikreto pa, nako. Chicken feed ka sa kanila. So, kaya sanayin mo sila. So, ganun yung problema ng dark secret. So, ngayon, sa spiritual practice, ganun din yun. Dahil hindi ka na turuan ng tama. Hindi ka na guide. Yung spiritual master mo, baka namatay na. Mystic mentor mo, acharya mo, guru mo, namatay na. Hindi pa bukas yung third eye mo. Ngayon, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Gawin mong escape ngayon, buuhan yung yung religious activity mo. Kaya nga nagkaroon ng addiction. Yung addiction, hindi lang drugs. Ang daming klaseng addiction. Alam mo yung magiging addict ka sa Facebook, addict ka sa cellphone mo, addict ka sa paglilinis ng bahay mo, addict ka sa makeup mo, addict ka sa pera, hindi ka kung nakakamoy ng pera, hindi ka nakakamoy ng gasolina, hindi ka nakahawak ng manibela. Adaming addict, alam mo yung gusto mo may inuutusan ka palagi, alam mo yung ganun, gusto mo yung lahat ng gusto mo, sinusunod pala. Addict na addict ka. Pero hindi mo alam addiction yun. Kasi para sa'yo, yun yung tama. Okay. Sarado kasi yung third eye mo. So ngayon, dahil nakikita, alam mo yung may kasabihan, ano yung nakikita ng bata sa matanda, akala niya tama. Si matanda naman, sinanay ng magulang niya, akala niya tama. Yung hindi niya alam, mali. So ngayon, patuloy yung ganun. Kaya nga, manotice mo, may isang alcoholic sa isang family. At saka kung sa isang family, walang alcoholic, yung anak, magkakaroon ng relasyon sa isang alcoholic din. Kung hindi alcoholic, codependent or addict. Ganon yan. Kasi dahil yan sa family secret, like attracts like, parang magnet. North and south, nag-attract sila. Birds of the same feather flock together. Nagtataka ka. Bakit nagkarelasyon ka sa taong addict? Codependent. Bakit nagkaganon? Religious addict. Bakit nagkaganon ka? Bakit ang daming sikreto ng pamilya na to? Bakit niya sinabi agad sa akin? May pagka, pala to? Kasi ganon din yung family mo. Kaya nga, ang reason bakit andyan yung mga sadhu, righteous na tao, mga saint, mga guru, acharya, mystic mentor mo, para i-correct yan. Kasi kung wala kang ganon, walang corrective measures, walang paraan na matuwid yung ganyan. Ay, okay lang naman. Masarap kayong baluktot. May thrill, di ba? Okay. Parang pag nanakaw yan. May thrill, alam mo yung ganon. Ganon. Para sabi ng kakilala ko, para kang naninilip. May thrill. Nakakatuwa, no? So, ganon yan. Para kang nanonood ng porn. Parang kakilala ko. So, ganon yan. So, pero okay lang. Accepted naman yan, di ba? Basta ang secret mo, hindi lang alam ng iba. Okay. So, ganon yan. So, ang dyan is, ang purpose ng mga sadhu is para personal alchemy mo. Para i-change yung dark secret mo into something divine. Kaya nga yung kahit na magbasa ka ng spiritual literature, magbasa ka ng Bhagavad Gita, yung divine secret niya hindi mo makuha. Kahit sabihin pa sa'yo, ito yung sikreto, hindi mo makuha pa rin. Paano siya naging secret? Katulad niyan yung paggawa ng ritualistic activities. Kunwari, spiritual activity,
Akala mo spiritual, hindi naman nagbabago yung ugali mo. Nagiging santong kabayo ka, banal na aso ka. Hindi mo makuha yung secret. Kasi kung nakuha mo yung secret, natanggal na sana yan. Alam mo yung wala kang peace of mind. Matutulog ka, takot ka, baka pasukin ka dyan. Okay lang sana kung magnanakaw yung papasok sa'yo. Kung murderer at saka rapist, papatay kang bata ka. Mas pangit. Okay lang, acceptable kung babae ka na ma-rape ka. Kung lalaki ka, ma-rape ka, patay na po. Ang pangit nun. So, ganun yun. Mga dark secret. So, yun. Ngayon, tuturuan ka ng mystic mentor mo, Guru Acharya, yung step by step, dahan-dahanin ka niya. Ibabalik ka niya sa pagiging bata. Nako, mahirap yun kasi may mga tao matanda na yun nilang mag-start sa umpisa na parang bata sila. Alam mo yung ang talitong ko kaya. Galing kaya ako sa prestigious na school. Ang galing-galing ko kaya. Bakit naman ako magpaturo sa iyo? May mga ganong klaseng takbo ng utak. Ang galing ko kaya. Ganon. Ang dami ko kayang nabasa. Yung hindi mo alam. Yung mastery sa swimming, yung galing sa paglangoy, hindi yun nakukuha sa pagbasa. Hindi yun nakukuha sa ng swimming pool. Tumakay ka ng barko, lumundag ka doon sa gitna ng dagat, makikita mo yung galing mo sa langoy. Pag hindi ka napulikat, hindi ka nalunod, isang araw ka dyan sa dagat, talagang magaling ka. Yung alam ko nga yung nilangoy niya, ilang kilometer yata yung layo. Yung una nga, hindi siya nag-succeed. Ikaw, wala kang practice. Ang galing-galing mo. Believe ka masyado sa sarili mo. So, ganun yan. So, kailangan mo ng guidance ng righteous at saka truthful na tao. Kasi yung truthful na tao at saka righteous na tao, walang plastikan yan. Hindi yun siya sa'yo na Brad, uy, miss na maganda. Ano ba yung pinagagawa mo? Ulitin mo nga, nakakaawa ka naman. Ganun yun. So, ganun yun. So, madali mag-practice pag mag-umpisa ka sa Kaya nga kung mag-aral ka, adult learning na tinatawag nila, mag-umpisa ka talaga sa starting point mo, yung parang wala kang alam. Gagamitin mo lang yung mga dati mong natutunan, pero mag-start ka talaga sa wala. Ganon yun. Para kang, alam mo, sintonado ka, tapos mag-start ka matutong kumanta. Nako. So, ganon yan. Kasi yung dark secret mo, nasa subconscious ang tawag ng shadow. So, hindi ka maka-shadow work na ikaw lang mag-isa. Hindi yan. Kahit sa mundo natin, material na mundo, mahirapan kang mag-shadow work kung wala kang therapist or psychiatrist or clinical psychologist na kasama. Kasi siya yung mag-assist sa'yo. Ganon din sa spiritual practice. Kung wala kang spiritual master, spiritual guide, na dumaan din sa isang spiritual master, mahirapan ka, malilito ka lang. Pag sa actual ka, alam mo yung mag-clinical setting ka sa mental hospital, akala mo dali-dali, nagbabasa ka ng libro, pag nakita mo yung actual, baka ikaw pa yung gagawing baliw ng ng pasyente. Hindi madali. So, ang natin is, ulitin ko, yung secrets ng family. So, kailangan mo ng guidance kasi ibabalik ka niya. Ano lang naman yan yung guro mo, acharya mo. Para siyang siya yung mag-surrogate parent sa'yo. Sinabi ko, tagal-tagal ko na sabi. Siya yung mag-surrogate parent sa'yo. Na minsan kailangan mong i-restrain yung sarili mo. Kailangan kanyang sabihan na huwag mong gawin to. Kasi nawawala ka sa sarili mo. Huwag kang ganyan. Huwag kang padalos-dalos.
Magiging ano ka. Kasi siya mismo dumaan sa ganyan. Yung mga nagiging serve as guide, yung spiritual master, dumaan sa matinding training yan. Hindi yun madali. Lalo na pag nauntog yung ulo nila sa practice, nako, hindi madali. Ikaw, palagi ka mauntog. Tandaan mo, ang advantage na may spiritual master ka, alam mo kung ano yung pangit sa dark secret? Lagi kang ma-depress. No? Yung feeling of depression mo, ma-experience mo talaga dyan. Medyo walang ka-taste-taste yung mundo mo. Alam mo, gusto mong tumawa, gusto mong sumaya, hindi mo magawa. Parang nabubuwar ka sa buhay mo. Kaya maghanap ka ng ibang tao. Kaya nga sabi nila, pag nabuwar ka, maghanap ka dyan ng kapartner mo, para ma-excited ka. Nakuha niyo yung ibig ko sabihin, Joke minsan yan sa Facebook, wala kang magawa, maghanap ka ng partner mo dyan, magkwitos kayo, yan. Para excited ka. Pero after dyan, ma-depress ka. May mga ganun akong alam na mga tao. Hindi nila alam. Nag-swing sila sa depression at saka sa manic behavior. Hindi pa naman sila ma-admit sa mental hospital kasi parang magagaling din, matatalino, may pera. Alam mo yung ganon? Parang capable naman, parang hindi naman sira ulo, parang magagaling naman, mapabait naman yung itsura, mabait naman magsalita. Pero nag-i-experience sila ng depression. Malalaman mo yan kasi nagsiswing yung karakter nila. Parang hindi mo minsan maintindihan. Pero hindi mo yan malaman. Pag siyempre, ikaw bulag din. Hindi mo nga rin alam yung secret ng family mo, yung sa kanila pa kaya. Hindi niya yan sasabihin sa'yo, baka akala mo. Baka bigyan ka niya ng idea. Baka sabihin niyang, minsan na-depress ako. Minsan nalulungkot ako. Pero kung gaano kalala yan, hindi niya sabihin sa'yo. Alam mo yung sasabihin niya sa'yo, yung kanal na natago ko, andito sa lalagyan ko. Pero hindi niya ipaamoy sa yung kanal. Ganon yan. Kaya kawawa ka rin, Hindi mo siya alam, baka buhusan ka niya ng kanal niya. Okay. So, ganon yan. So, ikaw, pag na-timing ka, ang dami dyan sa labas. Nako, patay kang bata. Kasira din yung buhay mo. Kasi, ganito yan. Pag nagka-relasyon ka sa isang tao, matindi yung mga dark secret nila, masisira ka rin. Kasi parang yung parang yung dumi. Parang inanhan ka, may hinaplas sa'yo na dumi, na hindi mo alam, sa mukha mo nakalagay. Kung hindi ka man alamin, ang role ng righteous na tao, yung guro at saka charya, parang salamin siya, ipakita niya sa'yo kung ano ka talaga. So, kung ikaw mahina ka, mahirapan ka. Pero natural talaga yan kasi pag nag-hero's journey ka, magkaroon ka ng withdrawal. Yung mga nagkaroon ng alcohol addiction, drug addiction, may withdrawal na experience yan. Yung mahirap is relationship addiction. Matindi yung withdrawal dyan, napakatagal. Minsan iba abutin ng mga 20 years. Minsan namamatay lang sila, hindi naka-recover. Ganun yan. So, hindi madali. So, ngayon, wala ka pa namang theory, hindi ka na marunong sa actual, hindi mo nga na-practice, yung ibang mga therapist yan, sa psychologist, walang practice na. Nakikinig lang sila sa'yo, pero actually, wala silang practice na sila marunong mag-handle din ng sarili nilang depression. Meron nga ako dyan nalaman. Kilala siya sa buong mundo. Na-depress siya, nagpakamatay. So, ganun yan. So, walang invincible. Yung spiritual practitioner lang talaga. Kaya nga sila yung best friend mo. Kasi, kung hindi sa kanila, baka malamang mag-suicide ka na. Baka kala mo matulungan ka ng mga friends mo sa labas. Yung mga katrabaho mo, hindi. May sarili din yung mundo. Tingin mo ba, ibukbuksan nila yung secret nila sa'yo? In your dreams, nananaginip ka. Hindi nila sasabihin yan sa'yo.
Mas concerned sila sa secret nila sa sarili nila kaysa sa'yo. Huwag kang ano diyan, managinip. Okay. Baka akala mo, makinig lang sila sa'yo, sabihin nila, oh sige, ito ganito, hindi. Kasi, kung sasabihin mo talaga yung secret mo sa isang tao, sasabihin niya rin niya yung secret niya sa'yo. Sa tingin mo ba sasabihin niya yung secret niya sa'yo? Hindi. Makikinig lang yan sa'yo. Ganon yan. Kala mo yung baho mo pag inilabas mo, sabihin ka na nila sa'yo, nako, tapang mo, pero hindi na sasabihin sa'yo yung secret nila. Nako. Ganon yan. So, I hope so hindi kayo na-bore sa talk natin. Pero ganon talaga yan. So, lahat ng dark secret sa physical body, nakafocus yan. Lahat ng divine secret sa spirit, nakafocus yan. So, kung ma-transform mo yung self mo, mabago mo yung self mo, maayos mo yung self mo, makorek mo yung dark secret mo, yung divine secret mo lalabas. Katulad sa kanta na yan. So, ganun yan. So, kailangan maging maingat lang. So, kung tumatanda ka na, nako, baka maliit na lang yung time mo, maiksi na lang yung time mo, mamatay ka na, hindi mo pa ma-resolve. Kaya so, ma-resolve mo yung secret mo. No? Habang bata ka pa. Huwag kang makontento sa superficial na relationship. Kahit sino pa. Kasi yung mga superficial na relationship yan, depression yung ending yan. Wala yan. Whether you like it or not, ma-depress ka. Kaya mag-ingat ka. Bago ka tamaan ng depression, sana hindi ka ma-admit sa mental hospital, ayusin mo na. Ang mga na-depress, dahil materialistic yung mundo nila. Kahit anong sasabihin mo, materialistic mundo mo, kasi hindi ka naka-anchor sa spiritual life mo, sarado yung third eye mo. Wala kang spiritual guidance. Kahit mag-pray ka dyan, kailangan mo ng spiritual guidance. Okay? So, I hope so na may napulot kayo sa talk natin at makabenefit kayo. Dagdagan na lang natin susunod. Thank you sa time nyo, mga mamshi, beses tayo sa kabata. At sa mga guys dyan, huwag kayong masyadong vain, talo nyo paminsan yung babae sa vanity niya. Alam mo yung ganun? Huwag kayong penis envy din. Okay. Huwag kayong magpabilib sa mga kaibigan yung lalaki na napaka-sexy, puting-puti, laging naka-shorts, or ano pa dyan, ang bango, nasarap ng boses, ang ganda ng buhok, ang galing manamit. Huwag ganyan, alam mo yung ina-attract niyo, hindi yung babae nakasama niyo, yung mga lalaki. Huwag kayong penis envy. Maging normal ka lang. Kasi yung karakter naman yung tao, importante. Maging modest lang, yung ibig sabihin. As is ka lang ng tao. Huwag yung masyado kang pa-epic. Kasi bubulahin ka rin ng mga kaibigan. Alam nila na hindi naman totoo yan. Palabas lang. Okay. Thank you sa time nyo. Sana sa mabuti lang tayo at peace tayo. Okay. Thank you. Bye-bye.